So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So maraming thank you po sa mga nakapanood po ng ating last content. So eto po yun, yan. So yun, hindi masyadong maganda yung naging feedback nga. But then, syempre, goods pa din. As long as may nakakapanood po ng ating mga subscribers. So salamat po ng marami sa mga comment. At the same time, syempre, dun sa mga nag-like, syempre. So yan mga coins, in this video ating talakayin po itong mga die po ng 5 peso. So bago natin itackle yung ibang features po ng 2009 kasi may nag-comment po. So ito po yung comment ni ako si Jeff. Yan, ayan po yung pangalan niya sa kanyang YouTube channel. Lods, wala ka po bang content na 5 peso 2009 reverse 3 at reverse 4? Yan, nabasa nyo naman po. So yun, bago tayo mag-jump up doon mga coins. So syempre, itakal po muna natin yung mga die. Yan. So may mga different die po yan. So medyo marami die po yung sinasabi ni Bossing Jeff na 2009. Yan. So yun, bago tayo mag-start, ito po, i-recap po muna natin yung ating kinontent po nung last. So ito po. Yan. So makikita nyo po dyan yung ating ASEAN 50 na no logo. Yan. So, titigan po natin mabuti at suriin din po natin mabuti yan. So, makikita nyo po dyan, may kakoins po kasi tayo na nagsabi na possible na binura yan. So, for me, syempre, para sa akin, kung binura yan, may konti o may makikita kang scratches dyan. So, para sa akin, possible hindi siya binura. Siguro nga, yun nga po, gaya nga po ng sinabi ng iba nating ka-coins, is possible weak strike po yan. So yun, para sa akin, isa yan sa mga posible na other variant po. So yun. So yun mga coins, in this video ating talakayin po yung ating mga die sa ating mga 5 pesos. So wag natin masyadong patagalin. Bye-bye. So maraming salamat po sa suporta po na inyong ibinibigay po sa ating YouTube channel. So tara, let's go. So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, bago tayo mag-proceed po dun sa ating topic. So may katanungan po ito si ating boss, yan. Si boss na Napoleon, yan. So ito po yung kanyang katanungan, yan. So ito, good day po boss. Kung sakali yung mga reverse frost ay mabura, yung pagka-frost po niya, sinadya. So, pwede po ba o possible daw po ba na ito po ay tawagin na natin bold letters? Yan. So, medyo magandang tanong to kaya ating sagutin po dito sa ating content. Yan. So, yan possible mga kakoins, mga boss or bossing sa nagtanong. So, yun. Para sa akin, siyempre, para sa akin. Yan. Opinion ko po. Katulad po nito ating 2013. Yan. So, ito po. Yan. So, i-zoom po natin. Yan. So, yun. So, timplahin po natin yung kanyang texture, syempre. Para mas magandang yan. So, yun mga coins. Makikita nyo po, ito po ay mas bolder po or mas malaki po yung kanyang mga script. Yan. So, ito po. So, ito po yung ating bolder letters na 2013. Yan. So, ito po yung frost, reverse frost kung tawagin. Ito po yung tinanong ko po sa inyo ng last content po natin. So, yun dito, hindi tayo masyadong maliligaw kasi unang-una, yan, kung mapapansin po ninyo, yung pinaka outer rim niya po, yan, yan natin, zoom pa natin ng konti, yan. So, makikita nyo po yung outer rim niya mga coins is mas thinner sa bolder letters. Yan. Di po ba? So, ito po yung outer rim. Gaya nga po ng aking tinuturo palagi sa inyo. Yan. Yung outer rim niya po is mas manipis o mas thinner. Yan. So, yun. So, sa obverse po niya o sa pinakaharap po niya, makikita niya rin po agad. So, yan. Katulad nitong 2013. Yan. Ito po yung isang example o isang paghahalimbawa na
Dito sa 2013, hindi po tayo maliligaw dito kasi ito po, kung mapapansin po ninyo, yung kanyang 2013 po mismo is magkaiba, mas embossed to at mas malaki, mas makapal at mas bolder po. Yan. So siguro possible dito sa 2015. Yan. Yan. Possible baka dito medyo malito po kayo. Pero para sa akin, opinion ko mga coins is hindi pa rin kayo maloloko dito. Alam niyo po kung bakit. Kasi unang-una itong pinaka-frost po ng barya is hindi ito basta-basta natatanggal kahit anong gawin mo linis. Not unless is sobrang linisin siya mabuti. Pero ang mangyayari po kasi dyan mga coins, once na nilinis po natin ng gusto ang ating barya, lalabas po yung pinaka-tanso niya, pinaka-bronze po dito sa may gilid. Try nyo po linisin ng gusto yung coin natin. So may lalabas po yun na parang bronze or yung parang tansong pula dito sa mga edges niya. So makikita nyo po mabuti yun. So yun, pag may nakita kayong ganong mark ng barya, so possible nilinis po yun at tinanggal yung pinaka frost niya. So dito sa mga bolder letters natin, hindi kayo masyadong malilito. Ang unang-una nyo titignan is yung outer rim niya po. Makikita nyo po makikita nyo po mga coins is mas thinner po talaga yung ating mga bolder letters yan. So ito po, reverse frost po ito, na mas bolder nga po talaga siya compare po dun sa ating mga common coin yan. So yan po, di po ba mapapansin nyo po, mas thinner po talaga yung bolder letters. So ito po yung bolder letters natin, and ito po yung reverse frost po natin. Yan. Di po ba mga coins, makikita nyo, masisilip nyo at masasabi nyo sa akin na hindi po ito joke lang. So yun, makikita nyo po mabuti. Yan di po ba. So yun bossing, so sana nasagot ko yung iyong katanungan, si Sir Napoleon. Isa sa mga solid subscriber po natin. From day one, isa sa mga nagtanong sa atin. So gusto kong sagutin yung mga ganong tanong. At the same time kasi, pag sumasagot ako ng mga ganong tanong, may natututunan yung iba nating ka-coins. So nasasagot ko siya, napapaliwanagan ko siya ng konti, then sa ibang part na diliwanagan po kayo. Yan. So yun. So mga coins, ito po yung sinasabi ko po na day 1. Yan. So ito po yung day 1 natin sa ating 5 pesos. Yan. So ito po yung tinatawag pag day po kasi mga coins, katulad po ng piso. So ang titignan po natin yan is sa likod or sa reverse ng barya. Yan. So ito po, script po niya. So makikita niyo po yung pinaka-script niya. Unang-una, makikita niyo po is yung pinaka-cogwheel niya. Ito po yung cogwheel. Yan. And lagi niyo pong titignan itong sun rays. So itong sun rays na to, itong pinaka sinag ng araw niya. Yan. So sa 5 pesos kasi mga coins, lagi nila tinignan ito. Yun, medyo sira-sira itong ballpen. Ito, yung pinaka sun rays niya. Yan. Ito po. Tapos, itong script niya, yan, isa sa mga tinitignan po natin. Yan. So, yun. So, yun mga coins, makikita nyo po, ito po yung tinatawag nila na day 1. Yan. So, ito po yung day 2. So, yan. Mas madali kasi mag-explain once na may comparison na tayo. So, yan. So, medyo luma po yung mga kinuha natin barya na sa ganun po is mas makita nyo po yung details. Pag masyado kasing makintab yung barya, hindi nyo na po masyadong maninag yung mga detalye, yung mga script. Kuha na lumalaban sa ilaw yung mga barya natin. So, yung unang-una nyo pong titignan, katulad nga po ng aking sinasabi. So, unang-una po yung pinaka-cogwheel niya po. So, yung pinaka-tit po nung barya. So, yan. Makikita nyo po dyan. Yan, yung pinaka-cogwheel niya po is mas malaki na po or mas kakapal na po yung mga tit. Yan. So, makikita nyo dito yung tit po nung ating day 1 is mas maliit po siya. Mas
hindi pa po masyadong angat. Ayan. Sa day 2 naman po, so makikita nyo po, mas malaki na po yung kanyang teeth. Yan. Ito po yung cogwheel. Then yung sunrays niya po is halos similar lang po. Parehas lang po siya. So yan makikita nyo. And mas malaki na po, di hamak po, yung ito po. Yan. Yung kanyang 1993. So yan makikita nyo, mas malalayo na po siya. O mas malaki, mas wider po. Yan. So yan. So yan, makikita nyo yung 1993 niya mga coins is mas wider na po yung ating die 2. Yung die 2 po mga coins is nasa ilalim ha. Yung die 1 po yung nasa ibabaw po. So yan. So makikita nyo yung pinaka 9 niya is mas malalapit. Mas malalapit o mas dikit-dikit. Yan, yung 1993 niya. Yan. So yun. So yung iba yung definition po nila. So sa atin, mas ituturo po natin yung mas simple. Yan. So, yun. So, yan po yung die 1. Ito po yung die 1. So, ito po yung die 2. Yan. So, pumunta naman po tayo dito sa ating die 3. Yan. So, dito medyo marami rin nalilito dito. So, syempre, gaya nga po ng aking sinasabi palagi, yan. Medyo mahirap siyang kilatisin mga coins pag medyo makintab yung barya. Di po ba? Ayan. So, yun. I-zoom po natin ulit. Yun. Yan. So, unang-una natin mapapansin mga coins is mas makapal na po. Yan. Mas makapal na po yung mga letra o mas ano ba mas bolder ba or ano. Pero mas makapal na po yung pinaka letters niya. So, makikita nyo naman po yan. So, unang-una yung engine niya. Ayan. Makikita nyo naman po yung comparison. And then, yung sunrays niya, halos pares lang naman po yung pinaka-sunrays niya. At the same time, yung pinaka-cogwheel niya, halos similar lang po. Ayan. So, makikita anong napapansin nyo sa die 1 at die 2. Ito po yung die 2, mga coins. So, wag po tayo malilitoin. Ito po yung tinatawag nila na die 3. Yan. So, huwag tayo malilito dyan, mga bossing. Kasi, once na nalito tayo dyan, wala na. Hindi na natin makikita yung variant na gusto natin makita o mahanap dito sa ating mga variant. So, kaya natin siya tinatalakay, mga coins, is para pag nag-jump up tayo doon sa mga 2009 natin, kasi yun ang pinakamaraming variant. So, hindi kayo malilito. Yan. Kasi may variant tayo na hinahanap niya sa 2009 na yan. So, pangalawa natin makikita, unang-una is, ito po, yan, i-zoom natin. So, yan. Oops, yun. So, yung 1993 nga mga coins, makikita niyo po. Yung pinaka 1993 niya, ito po yung inner rim natin. Nakikita niyo po. Dikit na dikit yung 1993 dito sa pinaka-inner rim ng barya. And dito naman po sa die 2, makikita nyo po, meron pa po siyang spacing. Ayan po, makikita nyo po mabuti. So, dyan, tingnan nyo po mabuti. Di po ba? Ayan. Tapos, mas bolder o mas mataba na po yung mga letra ni, ayan, ni Bangko Sentral. So, ayan. Makikita nyo, mas dikit na dikit. Ayan, makikita nyo naman po yung spacing ng cogwheel. Ayan o. And yung inner rim niya po. Ayan. So may spacing pa siya dito. Halos dikit na po yung pinaka-Bangko Sentral niya po. So yan mga coins So kung makikita niyo yung pinaka-sunrays niya, halos similar lang po yan. Ayan o. Wala pong pinagkaiba. And then yung sinag ng araw, yung sinasabi nila. So sa atin mga coins, sisimplihan lang natin. Kasi yung iba masyadong mabosisi. So tayo, para mas madali, mas simple, mas okay, mas madaling maintindihan. Yan. So, ito po yung die 2 Ito yung die 2 and ito yung die 3. So, ito yung tinatawag nila na die 4. Yan. Yan. So, medyo maganda pa rin yung kondisyon. So, unang-una natin makikita kay die 4 is yung yan, yung sun, yung pinaka-araw po niya. Yan.
Ito yung unang-una nyo makita. So marami nagsasabi rare daw po ito. So hindi po ito rare ha. So marami tayong makikita niyan, lalo 2009 yan. So makikita nyo sa pinaka-sun niya, sun rays niya, yan. Ito po yung araw, yan. So makikita nyo medyo kapos. Dali, medyo madilim, yan. Liwanagan natin, yan. Timplay natin yung kulay niya. So lumabo lalo, yan. 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 I-zoom natin. Yan. Yun yung pangit mga coins kasi sobrang kintab, hindi masyado makikita yung pinaka-texture ng coin yan. So unang-una makikita nyo yung pinaka-sunrays niya. Yan. Medyo bitin. So medyo ano siya, kapos. Yan. So mapapansin nyo po para siyang die 2. So ito po yung die 2 mga coins ha. So yung comparison natin kanina, sabi ko nga po sa inyo, yung pinaka-cogwheel niya, ayan. So mas mataba talaga tong die 2 and die 3. So ito mas parang pulido siya, mas mataba lang siya, mas mataba siya, mas emboss kung tawagin, ayan. So makikita niyo po diyan, oh, ayan, oh. Di po ba? So alis pare sila, similar sila nito na yung pinaka ano niya, inner ano niya, rim niya is thinner po. Yan. Kung makikita niyo may spacing pa rin po yung pinakagilid niya sa may 1993 spot. And yung sunrays niya, yan, makikita niyo po. So ito po yung tinatawag nilang die 4. So kung medyo nalilito kayo mga coins, balikan niyo lang po itong video na to. Nasa ganon, medyo mawala po yung pagda-doubt nyo. Yan. So pag mag-hunt kayo, balikan niyo lang tong mga content natin. Nasa ganon po, hindi po tayo malito. So yan. So ito po yung die 3 ulitin ko po, ito po yung die 3 and ito po yung tinatawag nila na die 4. Yan. So yun, kung medyo nalilito pa rin kayo, tignan nyo po yung pinaka 1993 nya. So yan. So makikita nyo sa 1993 nya, mas malaki yung bilog nung 9. Yan. So mas ito, tulad nito. Yan. Yan. Ito po yung die 4 kung tawagin. Yan po, yung nasa ibabaw. Yung die 2, yung nasa gitna. And yung die 3, yung nasa ilalim. So yan, nakikita nyo po yung pinaka 1993 niya. Magkakaiba po sila ng pinaka circle ng 9. Yan po. Oh, di po ba? So yan, mga guys, kung medyo nalilito kayo, pasensya na po kayo sa boses ko, medyo garal-gal na at inaantok na ako. So yan, sana medyo na-enlight tayo dito sa die 1, die 2, die 3, and die 4 natin. So balikan nyo lang, yan, may mga zoom videos naman tayo dito na ipinokus natin ng gusto yung camera na sa ganun mas makita nyo, mas maliwanagan po kayo. Kasi pag in-explain na po natin yung ating 2009, mas maganda o much better po kung medyo may idea tayo. Di po ba? So yun mga coins, thank you sa mga nakapanood po ng ating content na to. So yun, naabangan niyo po yung ating 2009 na tatalakayin dito sa ating content. So ano po ba yung aking hinahanap dun sa 2009 na yun? Anong variant po ba? And possible bilhin ko po sa inyo. So abangan po ninyo yun. And sana po ang tangkiligin niyo po yung ating YouTube channel. And please like our video, syempre. So ito po yung mga nag-comment po ng ating last content. So ito po, yan. So maraming thank you mga coins sa pagsuporta po ninyo sa ating YouTube channel. So yun, medyo pause tayo kasi kagagaling na natin sa ubo. Yan, kasakit kasi tayo ng mga nakaraan. So yun, kaya hindi tayo nakapag-content. So maraming salamat po sa suporta po na inyong binibigay sa ating YouTube channel. So thank you and ingat po kayo na coins. And salamat po sa pagsagot ng mga trivia po natin. Sa mga susunod na content, possible may trivia ulit tayo. So maraming salamat and kita-kits tayo sa susunod na content. God bless us all mga coins. Ingat and iwas sa sakit. Bye bye.